Mga kwento ni Thelmo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Agnes. Nakatira dito sa lalawigan ng Agusan del Sur. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Kasama ang nooy matalik kong kaibigan. Ng mga panahong kadalagahan ko pa lamang ay may matalik na akong kaibigang masasabi kong higit pa sa pagkakaibigan ang turing ko sa kanya. Kundi halos kapatid na talaga. Kaya naman hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ang bagay na yon. Taong 1997 nang mangyari ang karanasan kong ito. Nakatira pa ako noon sa poder ng lola ko sa isang nayon sa lugar ng Kabisayaang hindi ko na lamang babanggitin kung saang parte sa Visayas. Sa kadahilanang simula sanggol pa lamang ako ay iniwan na ako ng mga butihin kong magulang sa aking lola. Dahilan pa ng mga ito ay para magtungo sila sa syudad ng Maynila para nang sa ganon ay magtrabaho. Pero simula nung nagpunta sila sa syudad, ay hindi na muling bumalik pa ang mga ito. Ni bumisita na wala na sa isip ng mga ito sa kadahilan ng nang lumaki ako ay nabalitaan ko sa mga kapitbahay namin na nagkahiwalay na pala ang aking mga magulang noon. May kanya-kanya na ring pamilya mga ito. Kaya naman lumaki na lamang ako sa poder ng lola ko nang hindi ko nasisilayan ang pagmumukha ng mga magulang ko noon. Dahil ron, naging mailap ako sa mga tao. Naging tampulan ako ng tukso noong kabataan ko dahil sa ginawang pag-iwan sa akin ng aking mga magulang. Sa lola kong may kaedaran na rin noon. Ayon pa sa mga itong ang kakapal ng pagmumukha ng mga magulang ko at nagawa pa akong iwan sa lola kong nasa edad 50 mahigit na. Nag-iisa pa sa buhay. Hindi ba daw sila nahihiya sa ginagawa nila? Kahit matanda na ay kayod kalabaw pa rin ang ginagawa ni lola. Matustusan lamang ang panggatas at mabuhay lang ako. Samantalang ang mga magulang ko sa syudad, nagpapakasarap sa buhay nang walang inaalalang anak na iniwan sa matanda nun. Hindi ko naman kasalanan naging pasya ng mga magulang ko, pero naging malaki ang epekto nito sa akin. Mabuti na lamang at naging kaibigan ko si Maya. Siya ang naging kasanggang dikit ko at kasama sa anumang dumaang pagsubok sa buhay ko. Lalo na sa tuwing may nanlalait sa akin at sinasabihan akong putok sa buho, walang mga magulang. Kaya naman kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Pero hindi gaya ko, buo ang pamilya nila Maya. Kasama niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Nang tumuntong ako sa edad na 19, may nanligaw sa aking binatang tawagin na lamang natin sa pangalang Anton. Nang sabihin ko kay Maya ang tungkol sa binata, ay tila ba laking gulat niya at agad na sinabing, huwag ko umanong patulan o pansinin ang panliligaw sa akin ng binatang yon. Dahil bali-balita sa Karatig Baryo, na aswang umano ang angkan nito. Tutol na tutol ito sa lalaki para sa akin. Maging ang lola ko ay sinabihan niya rin patungkol sa panliligaw sa akin ng binata. Kahit na sinabihan ko siyang ako na lamang ang magsasabi sa abuela ko noon. Abay, ikaw na bata ka. Bakit hindi mo sinasabi sa aking may nanliligaw na pala sa'yo ha? Hindi pwede. Hindi ako papayag na magnobyo ka. Ang bata-bata mo pa para sa mga ganyang bagay. Paninermon sa akin ni lola. Hindi ako makasagot sa kanya ng mga sandaling yon dahil sa gulat. Hindi ko naman kasi lubos sa kalaing sasabihin ni Maya sa lola ko ang tungkol sa lalaking nanligaw sa akin. Ngayon pa lang ay iwasan mo na yung lalaking yan ha. Ayaw kong mababalita ang sinagot mo yung taong yon. Pero lola, mabait naman po si Anton. Isa pa, wala namang... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin.
Biglang nagsalita si Lola at sinabi nitong wala nang maraming rason pa. Ora mismo ay pagsabihan ko na raw ang lalaking itigil na ang panliligaw. Isa pa, gaya ng sabi ni Maya, ay bali-balita sa baryo kung saan nakatira ang lalaking bantog ang pamilya nito. Abay, gusto mo bang mahawaan ng pagiging aswang ng taong yon? Tanong niya at tumingin sa kaibigan kong kasalukuyang nakaupo lang sa may sulok at pinapakinggan ng paninermo ni Lola. Tutol man ako sa sinasabi ni Lola. Sumang-ayon na lamang ako para hindi na siya magalit pa. Naisip kong wala namang ginagawang masama ang binata sa akin. Isa pa, hindi naman nakakasiguro si Lola ko kung gugustuhin ko ba ito. Kumbaga, masyado lamang siyang exaggerated dahil wala pa nga ay pinapangunahan niya na kaagad. Medyo nakaramdam ako ng inis kay Maya ng mga oras na yon, sapagkat hindi ko pa man nasabi kay Lola ang tungkol kay Anton. Inunahan niya na. Kaya tuloy ang dating ay tutol pa rin si Lola. Paano ay nasira na ni Maya ang imahe ni Anton kay Lola? Wala pa namang nakakapagpatunay kung totoo ang bali-balita, ay marami na agad ang humusga sa kanila. Lalong-lalo ng kaibigan kong si Maya. Dahil ayon sa kanya, ay naging kamag-aral niya umano ito noong sekundarya pa lamang sila. At tiyak niyang hindi maganda ang ugali ng binatang yon. Pero magkaganon pa man mga kagiliw, kahit tutol at hindi maganda ang pakikitungo ng abuela ko sa binata, sa tuwing pupunta ito sa bahay, ay pagiging mabait at mabuting tao ang ipinapakita ni Anton. Maging sa akin ay mabait rin ang ipinapakita niya. Kahit na sinabihan ko siyang tumigil na sa panliligaw, todo pakiusap siyang hayaan ko lamang raw siyang patunayan sa akin na malinis at totoo ang hangarin niya. Alam mo kasi Anton, mas maganda pang sa ibang babae mo nalang ibaling yung sinasabi mong nararamdaman sa akin. Hindi pa kasi ako handa magkaroon ng nobyo. Isa pa, mas prioridad ko ngayon si Lola. Saka na yung nobyo-nobyo na yan. Wika ko sa binata nang minsang dumalaw siya sa bahay namin para manligaw. Nababanaag ko ang lungkot na nararamdaman ng binata. Halos hindi siya makatingin sa akin at nang sipatin ko siya, ay para siyang maiiyak sa sinasabi ko. Bakit mo na ako binagtutulakan palayo? Hayaan mo na akong patunayan ko sa iyong malinis yung intensyon ko. At mapatunayan ko sa iyong mahal na mahal kita. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng ilang araw. Kahit ilang araw lang, Agnes. Pagkatapos noon, kung talagang wala akong puwang dyan sa puso mo, pangako, tatanggapin ko ng maluwag yon. Lulubayan kita. Hindi na kita guguluhin pa. Pakiusap sa akin ng binata nun. Pero kasi, nag-aalangan ako magsalita nang tingnan ko sa mga mata si Anton. Paano ba naman? Kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot na nararamdaman. Pangako Agnes, ilang araw lang kapag wala pa talaga, hahayaan na kita. Gusto ko lang patunayan sa iyong totoo at malinis yung hangarin ko. Muling pakiusap niya nun. Saglit na tumikim ako at humugot ng malalim na hininga. Pagkatapos ay tumango. Sige, pagbibigyan kita. Pero ilang araw lang ha. Tugon ko sa kanya na agaran namang ikinasaya ng binata nun. Daig pa nito ang nanalo sa loto o kaya naman ay sinagot ng babaeng minamahal nito. Dahil sa lapad ng pagkakangitit hindi na mapawi pa hanggang sa natapos na kaming mag-usap ng gabing yon. Sa paglipas ng mga araw ay pinatunayan nga sa akin ng binata na malinis talaga ang kanyang atensyon at totoong mahal niya ako. Palagi siyang nagdadala ng kung ano-anong pagkain sa bahay at kulang na lamang ay sa amin na siya tumira. Tinutulungan niya rin sa lahat ng gawain ng lola ko noon. Kahit na palagi siyang pinagsusungitan ni Lola at sinisinghalan ay sinuyo niya ng sinuyo yon.
pinapatunayan niya sa lola kong hindi siya masamang tao. At dahil nga sa ginawa ni Anton, hindi ko maiwasang mahulog ang aking loob sa gwapong binata. Malayong malayo kasi ito sa pagiging aswang. At hambog na sinasabi ng kaibigan ko't ipinangangalandakan sa lola ko. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw ni Maya kay Anton. Wala namang ginagawang masama si Anton sa kanya. Agnes, sigurado ka na ba sa desisyon mong sasagutin mo na si Anton? Tanong sa akin ng kaibigan ko habang naglalaba kami sa sapa noon. Oo naman, sigurado na talaga ako sa desisyon kong sasagutin ko na siya. Matagal-tagal na rin kasi siyang nanliligaw sa akin at baka hindi na yun makapaghintay. Wika ko habang nakangiti sa matalik kong kaibigan at tila ba nangangarap ng gising habang kasama ang binatang si Anton. Huy babae, nangangarap ka na naman dyan ng gising. Pukaw sa akin ng kaibigan ko. Napasimangot na lamang ako at pataray kong tiningnan ng kaibigan ko. Anya ko pa, minsan na nga lang ako mangarap. Binabara pa ng babaeta kong kaibigan. Patagalin mo pa yung paniligaw niya. Kung seryoso talaga siya sa'yo, tiyak namang makakapaghintay yon. Ilang buwan na ulit siyang nanliligaw sa'yo? Tanong niya. Mag-7 buwan na. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang bigla siyang sumingit nun. 7 buwan? Huwag mong sabihin ganyan lang kababa ang tingin mo sa sarili mo. Kahit sino ay kayang higitan niyang 7 buwan na sinasabi mo. Kung ako ay pinapaabot ko ng 1 taon mahigit yung paniligaw ng mga lalaki sa akin eh. May pinayagan ka nang nanliligaw sa'yo? Tanong ko. Ano, kapag meron syempre papaabutin ko ng 1 taon mahigit no. Hindi tayo basta babae lang. Dapat paghirapan nila tayo. Natawa na lamang ako sa sinabi ni Maya. Napakapihikan kasi nito sa lalaki kahit na marami ang nagtatangkang manligaw sa kanya ay wala itong pinagbibigyan. Pero may kaisa-isahan itong itinatangi na hindi niya masabi-sabi sa akin kung sino. Hindi ko naman siya pinilit na sabihin pa at tiyak kong magsasabi naman ito kapag gusto na niyang malaman ko. Teka, maiba nga tayo. Kamusta yung pagbabakasyon mo sa lola mo? Tanong ko nang maalala kong kakarating lamang niya noong nakaraang araw galing sa lugar ng kanyang lola. Nakita kong napawi ang mga ngiti niya. Napabuntong hininga. Ayon sa kanya ay wala na umano ang lola niya. Sana nga daw ay hindi na lamang siya pumunta doon. Tinanong ko kung bakit. Kasi, di ba nasabi ko sa yung sabi ng mga magulang ko, aswang daw yung lola kong yon, kaya hindi sila pumapayag na pumunta kami doon. Oo nga, nasabi mo nga yan. Hindi naman yun totoo, di ba? Nakita kong bahagyang gumagsak ang mga balikat niya at halatang malalim ang iniisip. Tinanong ko siya kung may nangyari ba nun. Wala umano. Nalulungkot lamang siya sa pagkawala ng kanyang lola kahit na hindi sila nagkasama ng matagal. Nang sabihin niya yon ay batid kong hindi ito nagsasabi ng totoo. At ramdam kong may malalim siyang iniisip na hindi niya lang masabi sa akin nun. Kahit ako malulungkot din kapag may pumanaw sa kaanak ko kahit hindi ko naman nakasama eh. Sagot ko naman. Hindi ko pa alam kung gaano kasakit at kabigat ang nararamdaman ng kaibigan ko. Hindi ko din naman kasi alam paano yun maiibsan dahil hindi ko pa naman nararanasan ng mawala ng mahal sa buhay. Ngunit kung sa amin ni Lola mangyari yon, tiyak hindi ko kakayanin. Kinahapunan, habang naglalakad na ako pauwi, namataan ko si Anton na naglalakad pa sa lubong sa akin. Nang tuluyan na itong makalapit ay nakangiting iniabot niya sa akin ang mga pasalubong na niyang kakanin at binati ako. Nako, nag-abala ka pa pero maraming salamat dito ha. Saan ka pupunta? Nakangiti kong tanong sa binata. Galing ako sa bahay niyo kaso walang tao eh. Naisip ko na lang uwi na sana. Mabuti na lang at nakasalubong kita.
Teka, pauwi ka pa lang ba? Tumango naman ako sa kanya at sinabing kakagaling ko lamang sa bahay ni Maya at tinulungan ko itong maglaba ng mga damit nila sa sapa noon. Ganun ba? Tamang-tama. Ihahatid na kita. Habang naglalakad na nga kami papunta sa bahay, ay hindi ko maiwasang mailang dahil bukod sa napakagwapong presensya ng binata ay napakabango din ito na parabang ipinaligo niya na sa kanyang sarili ang pabango. Sa tuwing tinitingnan ko pa siya ay parating nagtatama ang mga tingin namin at hindi mawala-wala sa kanyang mga labi ang mga ngiti niya. Maging ang mga mata nito ay animoy nangungusa parati. Kaya mas lalo pa akong nailang at hindi ko na alam kung paano maglakad ng maayos. Hindi ko tuloy nakita ang nakausling batot sa hindi inaasahan. Natalisod ako. Mabuti na lamang at mabilis akong nahawakan ni Anton at nahatak patayo. Pero sa lakas ng paghatak niya sa akin nun, dumiretso ako sa matipuno niyang dibdib. Pakiwari ko ng mga oras na yun ay sandaling tumigil ang mga nasa kapaligiran ko at ang tanging naririnig ko lamang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko at ni Anton. Ayos ka lang ba, Agnes? Nasaktan ka ba? Pag-aalalang tanong ni Anton sa akin. Agaran ko naman siyang naitulak at natatarantang umayos kaagad ng tayo. Napansin ko pang napaatras ng bahagya si Anton dahil sa lakas ng pagkakatulak ko noon. Kaagad naman akong humingi ng paumanhin sa kanya at dahil sa hiya ay nagmadali na akong maglakad pati una. Nang sa ganon ay hindi niya makita ang mukha kong sa tingin ko ay namumulang kamatis na. Samantalang ang binata naman, nanatiling nakasunod lamang sa akin. Namutawi ang katahimikan sa pagitan namin ni Anton nang magkasabay na ulit kami sa paglalakad. Ilang sandali pa ay nararamdaman ko ang marahang pagdikit ng mga daliri niya sa kamay ko. Napigil ko pa ang hininga ko nang sandaling maisip ko na hahawakan niya ang kamay ko noon. Sa totoo lang kasi, ni isa ay wala pang lalaki ang nakakahawak sa mga kamay ko. Sa kadahilan ng probinsyana ako at masyadong konserbatibo ang panahon namin noon. Kaya kahit anong laki ng pagkakagusto mo sa isang tao, kailangan mong maghinay-hinay at hindi ka basta-basta pwedeng sumunggab na lamang. Alam niyo na kung ano ang ibig kong sabihin. Nang malapit nang maghawak ang mga kamay namin ay bigla kong narinig ang boses ni Maya na tinatawag ako. Dali-dali naman akong napalingon sa pinanggalingan namin ni Anton. Doon ay nakita ko si Maya na tumatakbo papalapit sa amin. At nang tuluyan na itong makalapit ay agaran siyang pumagitna sa amin ni Anton. Dahil sa hiya, medyo lumayo si Anton sa amin nun. Mabuti na lang at naabutan kita. Sabi kong ihahatid na kita pa uwi. Baka mapano ka pa sa daan. Halika na. Nakangiting wika ni Maya. Pinulupot na sa braso ko ang mga kamay niya. Ni hindi man lamang niya tinapunan ng tingin o pansin si Anton nun. Sa paglipas ng ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay. Kaagad namang nagmano si Maya at Anton sa kakarating ko lamang ng lola bilang pagbibigay galang. Samantalang ako naman ay halos takbuhin ko na ang aking kwarto para doon makubli dahil sa kung anong nangyari sa akin noon. Bakit ba kasi hindi ko nakita kanina yung nakausling bato? Kung nagkataong hindi ako naagapang saluin agad ni Anton, tiyak may bangas na ako nun sa mukha. Ano ba naman kasi nangyari sa akin? Bakit hindi ko napansin yung nakausling bato na yon? Paulit-ulit na sambit ko sa sarili ko habang nakatalukbong ng kumot nun. Maya-maya pa'y bigla na lamang akong napabalikwas ng bangon nang biglang may yumakap sa akin. Pagkakita ko kung sino yon ay nakabungis-ngis sa mukha ni Maya na sumasalubong sa akin nun. Ano ba naman yan, Maya? Aatakin ako sa puso sa ginagawa mo eh. Pasensya naman. Pinapatawag ka kasi ni Lola at harapin mo daw yung bisita mo.
Mabuti na lang naabutan kita dahil kung hindi baka ano nang ginawa sa'yo ng lalaking yan. Nakaismid na wika niya. Wala naman sigurong gagawin masama sa akin si Anton. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Basta, mag-ingat ka sa lalaking yan. Oo na. Sige na, lumabas ka na muna at nagbibihis lang ako. Pinagtulakan ko na palabas ng silid ko si Maya. Ilang sandali pang lumipas ay lumabas na nga ako ng kwarto. Nakita kong masayang nakikipag-usap si Maya kay Anton at Lola. Napakunot ang noo ko dahil nakatabi si Maya kay Anton na para bang ang lapit nito sa isa't isa. Akala ko ba ayaw ni Maya sa binata? Bakit ganun na lang kung umasta siya? Tanong ko pa sa sarili ko. Tuluyan na nga akong lumapit sa kanila at umupo sa katapat na upuan kung saan nakaupo si Anton at Maya. Nang mapansin ako ni Maya, nginitian lamang niya ako habang patuloy na nakikipagkwentuhan kila Anton. Tumayo naman si Lola at nagpaalam itong magtitimpla lamang siya ng maiinom namin at kukuha na rin na makakain nun. Sa pag-alis nga ni Lola ay pakiramdam ko na wala ako sa mundo ng dalawa. Masaya kasi silang nag-uusap at hindi ako makasabay sa kanila. Hindi ko din kasi lubos maisip na magkakasundo pala silang dalawa ng ganon. Ayos ka lang ba, Agnes? Rinig kong tanong ni Anton. Saka pa lamang ako nabalik sa ulirat at nakitang nasa tabi ko na pala si Anton nun. Hindi ko na malayan ang paglipat nito ng upuan dahil sa kakaisip. Oo, ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Nang sipatin ko ng tingin si Maya, bigla na lamang nawala sa kanyang mukha ang masayang mga ngiti nito habang katabi si Anton. Para bang dismayado siyang tumabi sa akin ng binata. Tulungan ko lang si Lola, wika ni Maya at matipid na nginitian ako. Nginitian ko lang naman siya at tinanguan bilang tugon sa sinabi niya. Mabilis na nga siyang tumayo at nagtungo sa kusina kung nasaan si Lola nun. Ang kaninang naudlot na paghawak ni Anton sa mga kamay ko, naituloy niya ito. Muli ay para na namang may mga dagang naghahabulan sa dibdib ko. Lalo na nang hawiin niya papunta sa gilid ng mukha ko. Ang iilang hibla ng buhok kong nakatabon sa mukha ko nun. Ayan, mas maganda ka na lalo kapag walang nakatabong hibla ng buhok sa mukha mo, sambit ni Anton. Sumakto naman ang pagbalik ni Maya galing sa kusina at nakita niya ang ginawa ng binata. Bahagya akong nagulat nang pabagsak niyang inilapag ang bitbit niyang platong may lamang kakanin at nagwika nga. Alis na ako. Pasabi kay Lola, umuwi na ako Sabay lakad niya ng mabilis palabas ng bahay. Nung unay hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang inasta ni Maya. Inisip ko pa nga ng mga sandaling yon na kaya ito nagkaganon ay dahil siguro imbis na siyang katabi ko sa upuan, si Anton ang katabi ko. May pagkasilosa kasi si Maya at ayaw niyang mas nabibigyan ko ng atensyon ng iba kaysa sa kanya. Imbis na sundan at suyuin siya, hinayaan ko na lamang siyang umalis nun. Batid ko din kasing may mabigat din siyang dinadala at ayaw ko makadagdag pa ron. Sa paglipas ng mga oras, bandang 8:00 ng gabi, nagpaalam na sa akin si Anton na aalis na siya. Kaya naman nagpresenta na akong iatid siya sa labas ng bakuran. Pero nung akmang lalabas na sana kami ng bakuran nun, may nasipat akong anyo ng babaeng nakatayo sa hindi kalayuan, sa gilid ng daan. Madilim kasi ang parting yon at pawang mga talahiban lamang ang nasa gilid ng daanan na yon. Kung kaya't minaigi ko pang sinipat kung sino ang babaeng nakatayo sa madilim na parte. Nang sa walang ano-ano'y, ganoon na lamang ang gulat ko nang masilayan kong kakaiba ang itsura ng babae na yon. Nanlilimahid yon sa nagkikintabang langis sa katawan. Ang mukha niya,
parang aso na mananakmal. Nakamulat pa rin ang mga matang nagbabaga at walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Naramdaman kong hinawakan ni Anton ang kamay ko. Iginayak papunta sa kanyang likuran. Nakita ko ring dahan-dahang naglakad ang nilalang habang walang tigil sa pag-angil at galit na galit ito. Habang nasa likuran ako ni Anton, nakita ko ang kwintas na suot ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko noon. Sa kadahilan ng ang kwintas na yon ay ang kapareho ng kwintas na suot-suot ko. Kahit na may kadiliman na ng mga oras na yun ay kitang-kita ko pa rin ito dahil sa sinag ng buwang tumatama ron. Agad na binalot ako ng kaba at pagkabahala. Pilit kong pinagpipilitan sa isipan kong mali ang inaakala ko noon. Kaagad naman kaming tinawag ni Lola at nagmamadaling muling pinapasok sa loob ng bahay. Sinabihan niya rin si Anton na sa bahay na muna matulog at bukas na lamang umuwi. Dahil baka tambangan siya ng aswang na nasa labas ng bahay namin. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, inutusan ako ng lola kong magmadaling kumuha ng asin. Magsaboy sa bawat sulok ng bahay namin. Nang sa ganon ay hindi na makalapit pa ang nilalang na yon. Pagkakuha ko ng asin ay hindi ko napansing nakasunod pala sa akin si Anton. At sa hindi sinasadya, nabangga ko ito. Dahilan para matapunan siya konti ng asin na hawak ko. Nang matapunan siya sa braso, nakita kong para bang natapunan siya ng bagong kulo na mainit na tubig. Namantal ito. Dali-dali niya pa itong tinakpan ng isa niyang kamay. Napatigalgal talaga ako nang makita ko yon. Nagkatitigan kaming dalawa. Titig na hindi ko alam kung ano ang sasabihin at gagawin. Akmang magsasalita na si Anton noon nang tawagin ako ni Lola. Kaya naman nilagpasan ko na lamang ito at nagtungo na ako kay Lola na nasa may bintana pa rin namin. At sinisilip sa butas ang nilalang na nasa labas ng bahay. Bilisan mo, Apo. Maghagis ka na ng asin sa paligid. Animal na aswang yan. Kalakas ng loob para sumugod dito ah. Hindi na ako nakapagsalita pa. Sinunod ko na lamang ang sinabi ni Lola. Marami na kasing tumatakbo sa isipan ko at hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko nun. Makalipas lang din ang ilang oras na pakikiramdam namin sa paligid ay nawala na rin ang huni ng wakwak na naririnig namin. Nang sa palagay namin ay umalis na ang nilalang, pinagpahinga na kami ni Lola. Hindi na ako nakatulog pa ng gabing yon. Hindi kasi mawala-wala sa isipan ko ang nangyari sa braso ni Anton at ang kwintas na nakita ko sa nilalang na talagang nagpakita sa bahay namin. Naisip ko pang siguro nga ay totoo ang sinabi ni Maya sa binata. Pero hindi yun ang mas makabahala sa akin, kundi ang katanungang paano napunta sa nilalang na aswang ang kwintas ni Maya. Dahil nga sa matalik kaming magkaibigan ay meron kaming magkaparehong kwintas na si Maya pa mismo ang nagbigay sa akin noong bata pa lamang kami. Nabiktima ba ng aswang si Maya? O si Maya yung aswang? Magmula kasi nang umuwi ito galing sa lugar ng kanyang lola, nagkaroon na rin ng bali-balitang may namiminsalang kung anong nilalang sa karatig na yon. Napapansin ko din ang mga kakaibang ikinikilos ni Maya, lalo na ang hindi nito pagtingin ng diretso sa mga mata ko. Kakaisip ko nga ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako kung kailan umaga na. Tanghali na nang magising ako kaya dali-dali akong bumangon para tingnan sa sala si Anton. Doon kasi ito pinatulog ni Lola dahil hindi naman pwedeng magsama kami sa iisang silid lang.
Kung maaari nga lang ay bakit ako hindi, di ba? Aayaw pa ba ako si Anton na yan? Biro lang. Sa kabila ng nakita ko ng mga nagdaang gabi ay hindi pa rin nababawasan ang pagtingin ko sa binata. Sa katunayan ay mas lalo pa akong humanga at nagkagusto sa kanya. Dahil kung totoong aswang nga siya, sa kabila nun, nagagawa niya itong kontrolin para hindi makapanakit at makapaminsala ng iba. Isa pa'y alam kong hindi ganon kadali ang mamuhay sa mundo na iba ang kinagisnan at lahi mo. Nang makarating ako sa sala, ay nakita kong wala na si Anton. Sinabi pa ni Lola na maaga itong umuwi dahil hindi ito nakapagpaalam sa mga magulang niya na hindi siya makakauwi noong nakaraang gabi. Matapos naming magtanghalian ni Lola ay nagpaalam kaagad ako na magtutungo ako sa bahay nila Maya. Pumayag naman si Lola at pinaalalahanan pa akong huwag akong magpapaabot ng gabi. Matapos makapagpaalam, agara na akong lumabas ng bahay. Binagtas ang daan patungo sa bahay nila Maya. May kalayuan din kasi ang bahay nila mula sa amin noon. 15 minutos pa ang lalakarin bago ko matanaw ang bahay nila. Minadali ko na ang maglakad para makarating agad ako sa kanila noon. Naabutan kong nagsasampay ang nanay ni Maya sa labas nila. Magiliw ko naman itong binate at tinanong kung nasaan si Maya noon. Nang sabihin ni Nay Maria na nasa silid niya si Maya at puntahan ko na lang dahil hindi pa ito lumalabas magmula umaga, ay dali-dali na akong nagtungo ron. Hindi na ako kumatok pa dahil sana kasanayan na namin ng dumiretso na lamang ng pasok sa silid ng bawat isa. Noon ay naabutan kong masarap pa rin ang tulog niya na para bang hindi ito nagtulog ng gabi. Malakas ang hilik niya, Sir Seth. Lalabas na sana ako ng silid niya para hayaan na lamang siyang matulog. Nang sa walang ano-ano'y, biglang may humawak sa kamay ko. Hinatak ako papunta sa papag niya. Sa gulat at takot ko ay bahagya pa akong napatili nun. Kasunod nun ay ang paghagalpak ng tawa ni Maya at pagkiliti sa tagiliran ko. Tuwang-tuwa ito sa pagkagulat ko. Sinaway ko siya. Ay nako, kahit kailan talaga magugulatin ka. Ang bilis mong paniwalaing tulog ako. Natatawang wika nito. Ang lakas kaya ng hilik mo, sambit ko. Nang ayusin na ni Maya ang magulo niyang buhok na lagpas balikat, bumungad sa akin ang suot niyang kwintas. Nagtanong ito kung bakit ako napatulala nun. Hinawakan ko naman ang kwintas na suot niya at tinignang maigi. Kasi Maya, yung kwintas mo. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko. Nang bigla niya itong kunin at hinawakan niya ang suot kong kwintas. Saka ipinagtapat ang dalawa. Dapat palitan na natin tong kwintas natin. Tagal na kasi nito, lumang-luma na. Hayaan mo't pag nakapunta ulit ako sa bayan, bibili ako ng bago nating kwintas. Nakangiting saad niya. Halika na sa kusina, gutom na ako. Sana may pagkain pang tinira si inay para sa akin. Sige, kanina ka pa nga rin daw hindi lumalabas ng silid mo eh. Pagkarating namin sa kusina nila, ay may pagkain ang nakahanda roon para sa kanya. Habang kumakain si Maya, naikwento ko sa kanya ang nangyari sa amin kagabi na may nakita nga kaming nilalang sa labas ng bahay namin. Pero imbis nakakitaan ko siya ng pangamba at pagkagulat nun, ay para bang hindi na bago sa kanya ang mga narinig niya. Nakita ko pang natawa ito at sinabing hindi naman totoo ang mga aswang. Pero di ba naniniwala ka naman sa aswang? Takang tanong ko. Oo, kapag ako nga naging aswang, uunahin kita eh, para pareho na tayo. Pabiro niyang pagdugon sa akin na nagpakaba sa dibdib ko. Seryoso ako, Maya. Oo na, pero tama na nga yan. Masyado kang seryoso sa buhay. Ganito na lang. Samahan mo na lang akong magmuha ng gulay mamaya. Pag-iiba sa usapan ni Maya. Seryoso na kasi talaga ako ng mga oras na yon.
at pakiramdam ko ay pinagtatawanan niya lang ako. Namiss ko nang kumain ng pako eh. Sige na. Nagpapakyut pa niyang sabi nun. O nga, sasama na kita. Ang pako pala sa amin mga kagiliw ay isang uri ng gulay na sa kagubatan lamang makikita. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, sinamahan ko na nga si Mayang manguha ng gulay sa loob ng gubat. Nasakop lamang din sa baryo namin. Panay lamang ang kwento niya ng kung ano-ano para malibang ako at makalimutan ko ang nangyaring pang-aaswang sa amin ni Lola. Hanggang sa umabot na kami sa kaloob-looban ng gubat. Naging abala na ako sa pamimitas ng gulay na nakikita ko. Nawala ang atensyon ko kay Maya. Nang hanapin ko siya ng tingin ay wala na ito sa tabi ko. Makailang beses ko pa siyang tinawag pero wala nang sumasagot sa akin nun. Maya naman, hindi ako nakikipagbiruan. Lumabas ka na kung manggugulat ka lang din dyan. Naiiritang wika ako nun. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi pa rin nagpapakita sa akin si Maya. Kaya naman napagpasyan ko nang umuwi na lamang dahil baka iniwan na ako ni Maya nun. Habang naglalakad ako, ay bigla na lamang akong nakarinig ng kakaibang huni ng ibon. Para bang huni yun ng uwak at ng pato na nasa likuran ko lang. Pero sa tuwing nililingon ko ang likuran ko para makita ang naririnig ko na yon, ay wala naman yon. Hanggang sa bigla na lang may bumagsak na kung ano sa harapan ko. Sa gulat ko ay napaatras talaga ako. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kitang-kita ko ang babaeng walang kahit na anong saplot. Bumagsak ito sa harapan ko. Dahan-dahan itong tumayo habang nakayuko ang kanyang ulo. Basa pa ang katawan nito na para bang pinaliguan ito ng grasa. Dali-dali naman akong napatakip sa ilong ko nang biglang bumaho ang paligid. Pakiramdam ko ay bigla na lamang nawala ang hangin sa paligid dahil maalinsangan na rin nun. Nang iangat nito ang kanyang ulo, ay agad na nilukuban ako ng takot nang makita kong namumula ang mga mata nitong halos lumuwa na sa laki. Kitang-kita ko rin ang matutulis at mahaba niyang mga ngipin nun. Dahil sa malaki ang pagkakangisi nito na parabang nakakita ng makakain niya. Akmang tatakbo na sana ako nang bigla niya akong sunggapan. Nagpagulong-gulong kami sa may damuhan. Dahil maliwanag pa naman ang mga sandaling yon, inipon ko talaga ang buong lakas ko para maitulak at makawala sa pagkakadagan sa akin ng nilalang na yon. Pero kahit anong tangkang paghawak ko rito, dumudulas lamang ang mga kamay ko dahil sa madulas nitong katawan. Hindi na rin ako magkandamayaw sa pagsigaw at paghingi ng tulong nun. Tinatawag ko na ang pangalan ng kaibigan ko. Nagbabaka sakali ako na marinig niyang boses ko nun. Sobrang lakas ng nilalang na dumudumog sa akin, Sir Seth. Tanging pagsalag lamang ang nagagawa ko dahil pilit nitong pinupuntiri ang mukha ko nun. Para bang nais talaga nitong masugatan ang mukha ko. Dahil kung tutuusin, pwedeng-pwede niya akong kagatin at kalmutin sa ibang bahagi ng katawan ko pero nakatuon talaga yon sa mukha ko. Habang nakadagan sa akin ng nilalang, ay sumaktong napatingin ako sa bandang leeg nito. Doon ay nakita ko ang kwintas na suot ni Maya. Sigurado akong kay Maya yon. Kaya naman humanap ako ng tiyempo para makuha yon. At nang tuluyan ko nang maiwaksi ang nilalang, ay sinakto kong mahawakan ang kwintas niya. Nang sa ganon ay hindi nito mamalayan na nakuha ko yon. Na makuha ko ang kwintas, tumayo na ako para tumakbo palayo. Nahawakan nito ang buhok ko at malakas akong hinila pabalik sa kanya. Sumakto pa ang paghampas ng kanyang isang kamay na may mahahabang kuko sa mukha ko nun.
naramdaman ko kaagad ang pag-init ng pisngi at pagdaloy ng duguron. Nakita kong mas lumapad ang ngiti sa bibig ng nilalang. Kasunod noon ay binitawan na nito ang buhok ko. Kaya naman nagkukumahog na akong tumakbo palayo. Pero bago pa man ako makalayo ay muli ko pang sinipat ang nilalang na yon. Nang akmang hahabulin na ako ng nilalang, ay bigla na lang may malaking kulay itim na aso ang dumumog rito. Habang tumatakbo ako palayo, ay naririnig ko pa ang malakas na pag-angil ng nilalang na para bang nasasaktan nito at nakikipagbuno na. Hindi ko na tinangkang alamin pa kung ano na ang nangyari sa aswang na yon. Mas binilisan ko na lang lalo ang pagtakbo para makauwi na ako. Hindi ko na mapigilan ng hindi mapaiyak. Ngayon ay sigurado na talaga akong hindi lang basta aswang ang dumumog sa akin. Pero hindi pa ako nakakalabas ng gubat. Naramdaman ko na lang ang panlalabo ng paningin ko sa paligid nun. Kasunod nun, pagbagsak ko sa lupa. Nawalan ako ng malay. Pero bago pa man ako mapapikit, ay nakita ko ang malabong imahe ni Anton sa mismong harapan ko. Nang magising ako ay bumungad agad sa akin ang gwapong mukha ni Anton. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Hinahaplos pa nito ang buhok ko. Anton, anong ginagawa mo dito? Tanong ko nang mapagtanto kong nasa bahay na ako ni Lola. Mabuti na lang at gising ka na, apo. Jesus Mariosep, kang bata ka. Hindi ba't sinabihan kitang mag-iingat ka? Tingnan mo kung anong nangyari sa'yo. Yaw-yaw ni Lola at bahagya pa akong hinampas sa balikat ko. Mabuti na lang at nagawitin ako sa gubat para mangahoy. Nakita kitang walang malay. Duguan ka pa. Ano bang nangyari? Tanong ng binata sa akin nun. Nang maalala ko ang nangyari ay nakaramdam na naman ako ng takot at napahawak ako sa pisngi ko. Doon ay nahawakan ko nga ang pisngi kong may benda na. Dinumog ako ng... Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang maalala ko ang kwintas na suot ng nilalang na dumumog sa akin nun. Agad akong napatingin sa paligid para hanapin ang kwintas ng aswang. Nang makita ko ito sa tabi ko ay nakahinga ako ng maluwag. Mabuti na lang at hindi naiwan sa gubat. Sa isip-isip ko pa noon. Si Maya yung kasama ko nung pumunta ako ng gubat. Wika ko. Wala kang kasama nung nakita kita. Sambit ni Anton. Dahil sa nangyaring yun ay nagpasalamat naman ako kay Anton sa paghatid niya sa akin sa bahay ni Lola. Matapos yun, mas lalo pa akong pinag-ingat ni Lola sa kadahilan ng tila ba ako talaga ang punterya ng nilalang. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dumito muna ako para bantayan kayo ni Lola? Baka bumalik na naman yung pumunta dito eh. Mas mabuti nang may kasama kayo. Sambit ni Anton. Habang nasa balkonahe kami at nagkakape. Magtatakip silim na kasi ng mga oras na yon. Tapatin mo nga ako. Totoo ba yung bali-balita tungkol sa angkan nyo? Tanong ko sa binata. Saglit itong napatahimik dahil sa tanong ko na yon. Lahat ng sinabi ni Maya, yung kaibigan mo. Totoo lahat ng yon. Iba talaga yung ugali ko nung bata pa lang ako pero lahat naman ng tao may karapatang magbago, di ba? Bata pa ako noon. Puro kalokohan pa yung alam ko pero iba na ngayon. Tugon ito. Yung nangyari dun sa braso mo, yun ang gusto ko malaman. Totoo din yun. Hindi ko naman ipagkakailang may lahi talaga kaming ganon. Pero kita mo naman, ikaw mismo ay makakahusga kung ano ba talaga ako para sa'yo. Hindi naman kami iba sa inyo eh. Pananaw nyo lang ang iba kaya may mga tulad namin ang masama sa paningin nyo. Sambit na dagdag niya. Nang sabihin nyo ni Anton ay nakaramdam ako ng kirot sa puso ko.
Simula nang magkakilala kasi kami ay hindi ko siya nakakitaan ng pagiging iba. Natatakot ka na ba sa akin? Tanong nito muli. Nginitian ko na lamang siya at marahang napailing nun. Simula na makilala kita ay nawala ng takot sa puso ko. Pakiramdam ko ay nagkaroon ng panibagong kakampi ng walang humusga sa akin. Kaya huwag ka mag-alala. Kahit ano ka pa, tanggap kita. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Wika ko at marahang tinapik-tapik ang ulo niya. Bago ko siya tinalikuran para maglakad na papasok sa loob ng bahay. Pero bago pa man ako makapaglakad, ay naramdaman ko ang mga bisig ni Anton na yumapos sa bewang ko. Marahan itong yumakap sa akin habang nakatalikod ako. Maraming salamat, Agnes. Hihintayin ko yung sagot mo kahit anong mangyari. Saad niya pa sa mahinang boses nun. Hindi ko na napigilan ang sarili kong hindi kiligin. Hoy, ano ka ba? Makita tayo ni Lola. Sambit ko. Agad na tinapik ang mga kamay niya. Dali-dali naman siyang bumitaw nang marinig namin ang mga yapak ni Lola mula sa loob ng bahay na papalabas ito. Ano pang ginagawa niyong dalawa dyan at baka maabutan na naman kayo ng kung anong nilalang? Pumasok na kayo. Pulalas ni Lola na makalabas ito ng pintuan. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay naramdaman ko ang pasimpleng pagkurot ni Lola sa tagiliran ko. Sabay bulong nito ng, nakita ko yun ha. Siguraduhin mo lang sa altar ang diretsyo nyo. Dahil kung hindi malilintikan ka sa akin. Lola naman eh. Naging maayos naman ang gabing yon at ang mga sumunod pa. Naisip ko na rin na sagutin si Anton dahil sa pakiramdam ko. Ayaw ko nang mawala pa sa akin ng binata. Pero ng araw na sasagutin ko na sana ito. At naglalakad na ako patungo sa bahay ng binata. Nang malapit na ako sa bahay, napahinto ako sa paglalakad nang makarinig ako ng boses ng dalawang taong tila ba nagdidiskusyon. Magkalahi na tayo. Ano pa bang dapat kong gawin para lang mapasakin ka? Alam mong matagal na akong nag-aantay sa'yo at matagal na panahon na akong nagtapat ng nararamdaman ko. Bakit ba hindi mo ako kayang pagbigyan? Rinig kong wika ng boses babae. Bahagya ko pang hinanap kung saan galing ang nag-uusap na yon. Dahil pakiwari ko'y nag-aaway ang mga ito. Di nga lang kalayuan sa akin. Sa likod ng isang puno, ay nakita ko ang kaibigan kong si Maya at Anton. Hibang ka na talaga, Maya. Noon pa man sinabihan na kitang walang pag-asang maging tayo. Nagkataon lang na kaibigan mo si Agnes, kaya hindi kita magawang iwasan. Seryoso at totoo ang nararamdaman ko para sa kaibigan mo. Maging masaya ka na lang para sa amin. Masaya? Gusto mong maging masaya ako para sa inyo habang dinudurog niyo ako sa tuwing nakikita ko kayo magkasama at masaya? Kulang pa ba yung pagiging aswang ko para lang mapatunayan ko sa yung totoo din yung nararamdaman ko? Tigilan mo na kami, Maya. Pasalamat ka at nagtimpi ako nung dinumog mo ang sariling kaibigan mo. Kapatid ang turing sa'yo ni Agnes. Paano mo nagawa sa kanya yon? Tinakot ko lang siya. Tsaka dapat lang sa kanya yon. Dahil lang naman sa maganda siya kaya mo siya nagustuhan, di ba? Hanggang ngayon ba kahit may peklat na siya sa mukha, maganda pa rin ba siya para sa'yo? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Maya. Nang mga sandaling yon ay pakiramdam ko. Pinuhusan ako ng malamig na tubig sa katawan. Hindi agad na proseso ng utak ko ang mga salitang binitawan ng dalawa. Kaya minabuti ko na lang na umalis nun. Batid kong hindi ko na kaya kung ano pa man ang mga susunod na mangyayari. Dumiretso na lang ako sa tambayan namin ni Maya at doon nagpalipas ng oras. Hindi ko lubos akalain na may gusto pala ang kaibigan ko sa lalaking nanliligaw sa akin nun. Hindi ko alam o baka sadyang nagpatay mali siya ako sa mga kakaibang ikinikilos ni Maya kapag magkasama kaming tatlo ni Anton.
Kaya pala tutol na tutol siya at gusto niyang patagalin ang panliligaw ni Anton dahil gumagawa na rin pala siya ng paraan para maagaw niya ang binata sa akin. Ni hindi man lang sumagi sa isip ko na posibleng may gusto din siya dito. Siguro nga'y naging bulag ako dahil nag-iisang kaibigan ko lamang si Maya. Pero ang mas hindi ko kinaya, sinalo ni Maya ang pagiging aswang ng lola niya para lang sa binata. Nang sa ganon ay maging magkalahi sila at nagawa pa akong saktan ito. Ako ba ang naging hadlang sa kanilang dalawa? Sa paglipas ng oras ay may nabuong desisyon sa utak ko. Desisyong kailanman sa tingin ko hindi naging tama. Pero kailangan kong gawin para sa ikakatahimik ng lahat. Nang makauwi ako sa bahay namin ng lola ko nagpasya ako na lumuwas kami ng syudad at sa syudad na lamang manirahan. Dahil matanda na si lola at ako na ang kumakargo sa kanya ay wala na itong nagawa pa sa desisyon ko. Pakiramdam ko talaga ng mga panahong yon. Tinurog ng pinong-pino ang puso ko. Napakasakit para sa akin ang ginawa ng kaibigan ko. At masakit din para sa akin na kung kailan buo na ang desisyon kong tanggapin at papasukin sa buhay ko ang binata, ay doon ko malalaman na grabe pala ang pagmamahal ng kaibigan ko para sa kanya. Hindi ko maatim na maging masaya kasama si Anton, habang ang kaibigan ko ay nagdudusa sa pagiging aswang at pagiging sawi sa pag-ibig. Nag-iwan na lamang ako ng sulat nun para sa dalawa bago kami tuluyang umalis ng lola ko sa baryong kinatitirahan namin.